talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mga mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang sa Calabarzon. Ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agridaldal Agridani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. At ang ating programang ito ay napapakinggan ng sabayan live sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre Kuya Bogs, live na live tayong napapanood dyan sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, kaya naman hello sa ating mga live na viewers ngayong araw. Magandang umaga sa inyo. At yan, hindi natin hindi isa-shoutout itong ating si Sir Orlando Macabos dahil balita ko Kuya Bogs talagang naka-loudspeaker tayong nagpe-play dyan sa DA Canteen sa Lipa, Yan, Batangas. maraming salamat sa pagsuporta at sa iba pa rin yan, sa mga nagbe-birthday po ngayon, sa mga nagse-celebrate ng ng anniversary o ng graduation, nag-graduate ba Yan, ngayon? oo. Sa anuman pong success ninyo sa buhay, congratulations po. At syempre sa panibagong buhay ngayong araw, partner. O panibagong buhay, panibagong mga pangyayari din hindi lamang sa sektor ng kung saan dito sa sektor ng agrikultura pinakamahalaga dahil araw-araw tayong involved dyan. Bakit? Araw-araw tayong kumakain. Mismo. Lalo ang umpisa lang, pagising mo, hanap ka ng kape. Oo. Sabi nga nila lahat ng kakailanganin natin minsan sa buhay natin yung palagi itong sinasabi yung doktor, mga teacher. Pero yung magsasaka, araw-araw 3 beses sa isang araw, kailangan natin. Yes, yan. at saka yung mga professional na yan, yung mga doktor, engineer, ganyan, lahat yan kumakain ng galing sa magsasaka. Kaya naman, let's treat them equally. Yes, gusto ko yon Kuya Bogs. Kaya syempre gusto natin i-congratulate ang ating number 1 partner radio station. Ito nga, Radyo Natin Laguna. Yan sa kanilang award. Yan ang na-display dito sa ating harap yung kanilang mga trophies. Yung Balikat ng Bayan Awards for being the best media partner. Yan, congratulations po kay sa ating kaibigan, Sir Richard Natividad Orlain at sa kanyang estasyon na Radyo Natin Laguna. Congratulations po sa inyong tagumpay. Ito naman, ang gaganda ng trophy. At saka talaga namang pinaunlakan tayo na dito rin magsagawa ng ating programa, Kuya Bogs. Para mas malawak ang maabot nitong ating programa at ng ating mga balita. Kaya naman, Yes! tayo nang dumako sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. 33 clusters na mga magsasaka sa Calabarzon sumailalim sa Leadership and Organizational Management Skills Training ng DA4A. Ryan Katigbak, magbabalita. Sa pangunguna ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A, Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, sumailalim ang 33 clusters ng mga magsasaka sa buong rehiyon ng Calabarzon sa isang Leadership and Organizational Management Skills Training noong ika-24 hanggang ika-25 ng Setyembre sa Tagaytay City, Cavite. Ito ay upang matukoy ang kahalagahan ng pagbuo ng mga clusters ng mga tamang pamumuno at pamamahala. May pakita ang iba't ibang estilo ng pamumuno at mga katangian ng isang mahusay na leader. May bahagi ang mga kaalaman ukol sa pagbuo ng isang rehistradong kooperatiba. May paliwanag ang proseso at kapaki-pakinabangan sa pagiging isang accredited civil society organization o CSO. May paliwanag ang proseso at kahalagahan ng epektibong komunikasyon sa bawat miyembro at namumuno at matutunan ang kahalagahan ng tamang pamamahala sa mga konflik o salungatan sa loob ng isang organisasyon.
Naimbitahan sa naturang pagpupulong ang Cooperative Development Authority o CDA kung saan ipiniresenta ang mga batas at requirements sa pagbuo ng isang kooperatiba. Samantala, pinaluwanag naman ni DA4A Planning, Monitoring and Evaluation Division o PMED Assistant Division Chief Carmelita Ramos ang kahalagahan ng pagiging isang accredited CSO, ganun din ang proseso sa pag-a-apply dito. Ayon kay Regional Technical Director for Operations and Extension, Engineer Edelisa Grueso, napakaganda ng mga ganitong pagsasanay para sa mga namumuno upang mas mapalakas at mapaunlad ang kanilang mga samahan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng isang akreditadong samahan. Aniya, ang isang accredited CSO ay ang prioridad o kapartner ng kagawaran sa mas malaking proyektong pang-agrikultura. Ito si Brian Katigbak para sa Balitang Sakahan. Mahigit 31 milyong pisong halaga ng tulong pang-agrikultural ipinamahagi ng DA Calabarzon sa Quezon. JB Erhino, magbabalita. Higit sa 31 milyong halaga ng tulong pang-agrikultura ang ipinamahagi sa mga benepisyaryong magsasaka ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa General Nakar, Quezon noong ika-19 ng Setyembre. Nakatanggap ng tig 5,000 piso ang 484 magsasaka mula sa General Nakar at Imbanta sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCEP-RFFA program. Ang ipinamahaging tulong pinansyal ay mula sa labis na taripa na napolekta mula sa implementasyon ng RCEP na hango sa Republic Act No. 11203 o Rice Tarification Law. Kasabay ng cash assistance ay ang pamamahagi ng Intervention Monitoring Card o IMC na naglalaman ng mga pangunahing impormasyon at ang registry system for basic sectors in agriculture number ng mga magsasaka. Ito ay magagamit sa pagkuha ng mga magsasaka ng ibang mga interbensyon mula sa DA4A. Sa naturang aktibidad ay inihandog din ang mahigit sa 7 milyong pisong halaga ng makinarya at mahigit 22 milyong halaga ng proyektong pang-irigasyon para sa ilang organisadong samahan ng mga magsasaka. Ang mga makinaryang ibinigay ay combine harvester, 4-wheel tractor with rotavator, recirculating dryer with generator at multi-purpose applicators. Ang mga proyektong pang-irigasyon naman ay para sa pagsasagawa ng solar pump, canal lining at canal structures sa Maligaya ay para sa konstruksyon ng diversion sa dam. Namahagi rin ang mga binhi para sa implementasyon ng gulayan sa barangay para sa 19 na barangay ng lalawigan sa ilalim ng 3 cluster ng Ilaya, Baybay at Kabilugan. Nagpasalamat ang mga dumunong magsasaka sa malaking tulong na atid ng cash assistance at mga interbensyon ng DA4A upang mapadali at mapabilis ang kanilang pagtatanim at paggawa ng mga produkto. Kasama ng DA4A ang Development Bank of the Philippines sa pamahagi ng cash assistance. Kasama naman sa pagbibigay ng mga interbensyon at proyektong pang-irigasyon ang DA4A Regional Agriculture Engineering Division, Rice Banner Program, at National Irrigation Administration o NIA, Quezon Irrigation Management Office. Kinilala naman bilang benepisyaryo ng naturang aktibidad ang mga samahan ng Barangay Balobo Farmers Association, Barangay Anibong Small Fisher Folk and Farmers Association, Likas sa Magsasaka ng Barangay Ilog, Barangay Abia Wind Farmers Association, Masayahin Nakar Irrigators Association, Maligaya Irrigators Association at Mahabang Lalim Farmers Association. Ito si James Sergino para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa kaninang alas 2 na madaling araw, si Bagyong Julian ay humihina at downgrade na bilang typhoon category at nananatiling mabagal ang pagkilos ito sa karagatan ng Southwest Taiwan. Inaasahang papasok muli ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi at maglalandfall sa southwestern coast ng Taiwan mamayang gabi o bukas na madaling araw. Sa kasalukuyan, walang dominant weather system ang nakaka-impluwensya sa pagkilos ni Bagyong Julian, ngunit hindi tinatanggal ang posibilidad na magbabago ang track forecast nito kaya patuloy na sumubaybay sa mga updates ng DOST Pag-asa. Para naman sa mga farm weather advisories, makakatulong ang naging mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa paghahanda ng lupa at pagtatanim ng gulay at prutas. Makakatulong ang magandang panahon sa pag-spray ng pamatay peste at damo.
at makakatulong ang magandang panahon sa pag-harvest ng mga tanim na palay at mais. Ayan, maraming salamat sa ating ulat panahon ngayong araw. Yan, at maraming salamat din sa ating mga kasamahan field reporters. Wow, field reporter talaga. Siyempre, dahil nandyan talaga tayo para maghayag ng balita, pinupuntahan talaga natin yan, especially dito sa Rapids. Yan, kaya naman tayo naman very willing na ipaabot kung ano man ang kayang ipaabot ng ating kagawaran, lalong-lalo na sa mga magsasaka. At ito pa nga ba, Kuya Bogs, yung ating naganap na poster making. Yan, congratulations. Congratulations sa mga nanalo. Sana yan. hindi kayo huminto na pahalagahan ng agrikultura sa pamamagitan ng sining. Yan, katulad namin, kami naman hindi mga agriculturist, pero kami siguro ay ito na yung way namin bilang artist. hindi Sining din ang pag-radio. Hindi naman halata na kami ay mga artist. Mayroon naman kanya-kanyang specialty. Yes, at para yan ay ihayag natin ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura. Yan, at marami pang mahalagang balita at kaalaman ang inyong mapupulot sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program.
Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Programang DA Best or Programang The Best. At ngayong umaga nga ay makakapiling natin ng isa sa mga paborito nating programa dito sa ating kagawaran kasi araw-araw nga natin itong kinakailangan. Yes. At ito kasing banner program na ito, sobrang dami niyang sakop na commodity, hindi lamang isa. Marami. Kung ilan na nabibilang nyo na gulay sa bahay kubo ay ganoon karami ang sakop. Ayan, oo. Ating susunod na guest. Yan, kaya meron tayo ngayon na representative mula sa High Value Crops Development Program. Sino nga ba ito, Kuya Bogs? Yan, walang iba kundi si Miss Janice Fajardo. Yan, Miss Janice, pasok. Thank you, Sir Bogs and Agri Dani. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang inyong guest ng DA Best ng Talakayang Pansakahan ng Calabarzon, Miss Janice Fajardo, Alternate Focal Person for High Value Crops. So, this morning po, pag-uusapan po natin yung mga programas, activities, and projects under the High Value Crops Development Program. So, with this po, ay meron po tayong High Value Crops Development Program na isa po ay banner program ng ating Department of Agriculture na nagmamandate po siya at ito ay na-create ng isa pong RA o Republic Act 7900 which mag-aims po ito to address the poverty and sustain the growth and agricultural economy of the country. So, isa din po nating vision ay yung ating help to increase the income of farmers, create livelihood opportunities, and contribute to the Philippine agricultural development. Then, sunod din po dyan ay meron din po tayong support for the promotion and the production, processing, marketing, and distribution of the high-value crops. So, with this po ay meron po tayong vision to have a productivity community. So, ang ating mission naman po dito sa high-value crops po ay i-empower po natin ang mga farmers, especially po the high-value crops producers, and i-attain po natin yung sinasabi nating sufficiency and the economic growth po. So with this po, bukod po sa ating vision and the mission, meron din po tayong goals na isa po nating goals po dito ay i-increase po ang ating production, income and livelihood opportunities and among the small producers. Then last po ay syempre po yung ating access to affordable and safe and healthy food. So ito po yung ating kabuuan about the high value crops. So with this po, dito po sa Calabarzon po natin, dito po sa Calabarzon region, ay meron po tayong sinasabi na top priority po commodity which is in-identify po natin base po sa area, base sa production po natin. So dito po ay una po nating commodity po dito sa Calabarzon is the coffee. Meron din po tayong cacao, meron po tayong mangga, banana, and the lowland and upland vegetable. So, kumbaga po dito po ay isa-isahin po natin yung ating commodity or the regional commodity of the DA programs
and projects under the high value crops. So una pong commodity po natin ay ang nabanggit ko pong una po is the cacao. So ito po ay may mga programa at mga suporta po natin. So una po dyan is yung ating pag-i-establish po ng ating plant nursery, budwood garden, Scion Group, and the LGUs para po sa mga LGUs and the cacao organizations and associations. Then sunod po dyan is patuloy pa rin po yung ating pagre-rehab ng mga old and unproductive trees through the pruning and the fertilization po. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagre-rehab po dyan, which is meron po tayong mga binibigay na ayuda like po yung ating complete fertilizers, and then at the same time po dyan ay kailangan din po natin i-train po yung ating mga cacao growers po dyan and farmers. So sunod po dyan is the provision po ng ating mga post-harvest processing equipment and the establishment of the community post-harvest processing facilities within the area which is ang production is already high. So doon sa mga matataas ang production po ng ating mga cacao. So doon sa post-harvest and processing equipment, so nagbibigay po tayo dyan ng building. So yung processing facility po yan. Then bukod sa building, meron po tayong binibigay po na mga iba't ibang equipment po ng ating cacao po. So with this po, so tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtitrain through the good agricultural practices production, post-harvest, and the processing. So with this po, meron din po tayong provision of slow-release fertilizer for the efficiency and the nutrient availability po. Then, andito po din po yung ating bagong programa po. I-ensure din natin yung delineation ng beneficiaries na identified po natin under the Coconut Farmers Industry Development Plan under the HBCDP regular program. So meron po tayong bagong programa nga po, yung sinasabi po natin the CFIDP plan and the regular program. So andyan po yung pag-identify natin po yung ating delineation ng beneficiaries. So syempre po, ang ating pangalawang commodity po is the coffee. So andyan pa rin po yung ating same as the coffee and cacao. So andyan po yung pag-i-establish po natin ng mga plant nursery, budwood garden. So sino po yung mga beneficiaries natin? Mostly mga coffee organizations and associations. So kailangan din po natin mag-establish nga po ng mga nursery para malalaman po natin yung yung pag-produce, kumbaga alam po natin para ma-control din po ni DA na yung pagbili. So at mabibigyan po natin yung mga certified na sinasabi pong mga seedlings. Ano po? Yun. So sunod po dyan is the rehabilitation of the old and unproductive trees. So same as po ni cacao, andyan po yung ating pruning and the fertilizations. Then as long as same din po, ay meron din po tayong mga post-harvest processing equipment at pag-establish po natin ng mga community-based processing facility. So dito po sa Calabarzon ay may mga na-establish na po tayo ng mga processing facilities. Like po yung si Cacao, si Mabato, meron din po tayo sa Amadeo, at the same time meron din po tayo sa Quezon. Ano po yung ating pinagdanlayan multipurpose cooperative. So andyan pa rin po, patuloy pa rin po yung ating pagtitraining for the good agricultural practices in production, post-harvest, and the processing. Then provision din po ng slow release, fertilizer, and efficiency to the nutrient availability. Same lang po si coffee and cacao ang mostly ng ating mga programa at mga projects. Then dito po ay ang ating pangatlong commodity, which is po yung ating mangga. So si mangga po ay ang ating identified po nga na variety is the Carabao mango po. So this po, ang ating programs naman po dito at mga projects ay patuloy pa rin po. Same po nung pag-rehab po natin ng old and unproductive mango trees, which is same din po ng ating pagpuprune para ipabatain ang ating mga mangga at the same ipuprune para isang cultural manage din po yan. So andyan po yung ating pag-i-establish ng mga technology demonstration or the package of technology of integrated pest management and the good agricultural practices. So sunod po dyan, bukod po dyan sa mga trainings, mga meron din po tayong provisions po ng flower inducer at ang mga bagging materials. So the next po, meron din po tayong provision of post-harvest equipment or the plastic crates. Tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay po ng mga plastic crates para ma-control at ma-minimize po natin yung mga losses. So these programs po ay meron po tayong isang in-establish na mango processing facility dito sa Batangas City po. Next, for banana, yung ating banana po ay meron din po tayong mga programa, which is andyan po yung ating pagtitrain ng good agricultural practices ng ating mga farmers or the banana growers.
Then, dyan po yan, andyan din po yung ating pest and disease management and the post-harvest technologies. So, isa din po yung ano po natin is ang ating pag-establish ng mga model farm. So, dito po sa mga model farm, dito po natin ginaganap po yung mga technology po natin na pwede po nating i-apply po sa production po ng ating banana. So, with this po ay meron din po tayong programa na i-rehabilitate ng mga inspected banana plantation. So, ang pag-a-apply po ng mga established na mga POTs, Purposarium, wilt management. And with this po, dito sa Calabarzon ay meron nga po tayong diseases, which is the boktok. So, patuloy pa rin po naman po yung mga pag-a-assist po namin sa mga farmers, pag-titrain po, pamimigay po ng mga panimula para mapuksa or ma-control po natin yung banana boktok po. So, yan din po ay meron din po tayong mga in-establish na mga post-harvest processing facilities. So, nag-i-establish din po tayo ng mga post-harvest, yung banana community-based processing facility. So, with this po, yung mga pag-i-establish din po ng mga varietal selection o the clonal garden seed bank ay kapartner po natin yung IPB or the Integrated or the Institute of Plant Breeding. So, with this po ay pag-a-apply po din ng Precision Agriculture Technology or the imaging, the GIS for the disease management. So, may mga technology na din po na ina-identify na pwede po natin gawin po yun. So, tuloy-tuloy pa rin po yung mga information dissemination sa mga farmers at adaptation ng mga programa and efficient technology transfer po natin para sa mga banana growers. Then, with this po, meron din po tayong commodity. So, dito po nga po yung mga maraming commodity, which is ito po yung ating isa pong priority commodity po ni high value ay yung vegetable. So, si vegetable po ay meron tayong dalawang klase po, which is the lowland and upland. So, mostly po dito, ang ating lowland ay may mga provinces nga po na nagtatanim ng ating lowland. Ang upland naman po is Batangas, Laguna, and Quezon. So, dun po yung ating upland, ang mga nagtatanim mostly po dyan ay yung malapit po sa Mount Banahaw. So, ano po yung mga programs po natin para sa vegetable? So, sa provision po pa rin, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay po natin ng assorted vegetable seeds and farm inputs support po sa ating expansion area, which is hinihikayat pa rin po yung tuloy-tuloy na pag-e-expand po ng area para ma-increase nga po yung ating production. So, isa naman ang ating objectives naman po is increase natin ang productions, i-increase natin ang income ng farmers. Then, sunod po dyan is the modernization of farm inputs and adoption of the recommended technologies such as the indoor farming technologies or the use of drone sprayer. So, dito po natin inaano yung modernization. So, ano po yung mga support po dyan ay tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay po natin ng mga production equipment like po yung ating tractors, mayroon din po tayong mga multi-cultivators, knapsack sprayers, power sprayers. So, ayan po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-modernize po ng ating farm production. So, isa din po nating dapat pong gawin po, ang lagi po namin tinuturo, yung pagka-crop po natin ng recommended cropping calendars for the schedule of production. So, para ma-control po natin yung overproductions, kailangan din pa rin po natin yung pagka-cropping calendar. So, may mga issue nga po na overproduction po tayo dito para overproduction dito sa bayan na to. So, dito po natin isinisaayos ang pagpaplano ng ating pagtatanim. Then, bukod po dyan, ay meron din po tayong mga provision po ng mga rain shelters, nursery, for the seedling preparations po siya. Then, syempre po, para tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtatanim o the year-round, kasi isa naman pong ating objective is the year-round production po ng ating gulay. So, andyan po yung ating pag-i-establish po ng irrigation facility. For the irrigation facility, syempre po, andyan pa rin po yung ating, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-validate at pag-monitor po natin ng ating mga solar power irrigations. Meron din po tayong spring development, then sa pump and engine set. Yan po, para suporta po sa ating irrigation at the same time po, pag nagkakaroon ng mga El Nino, so andyan po yung ating mga suporta po dyan. So, bukod po dyan sa mga irrigations, then syempre po, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagtitrain po ng mga farmer group through good agricultural practices. And i-complete po natin yung mga sinasabi nating package of technology before the distribution po ng any interventions. So tinuturuan pa rin po natin yung mga farmer. So this one po
yung mostly po namin ginagawa for the package of technology ay through the updates na lang din po yung mga pests and diseases, andyan po yung soil management. So, dito po sa package of technology, hindi lang po sa production, hindi lang po sa post-harvest or the processing. So, kasama din po rin po namin. May mga kasama po kaming mga institutional buyer. Kasi mostly, sinasabi ng farmer ay magtatanim kami, saan namin dadalhin. So, may mga kasama po naming mga institutional buyers na pwede po nilang pag nagtanim, may agad pong kukuha. So, kasama din po sa aming package of technology. Then, ayun po, ay continue pa rin po yung pag-i-establish natin ng mga gulayan sa barangay or this 2025 ay meron po tayong gulayan sa bayan. So, this project po ay dito pinopromote po ng ating sustainable food production in every household within the community. So, ito po yung ating mga maliliit na area. So, meron din po tayong ini-establish dyan na gulayan sa barangay. So, this one po for the distribution of the post-harvest equipment. So, for the post-harvest equipment, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pamimigay ng ating pag-i-establish ng packing house or the consolidation facility. For this 2025 po, ay meron po tayong i-establish na packing house with cold storage. So, ito po yung suporta po natin para sa mga post-harvest equipment. At yan, syempre po, may mga, for the previous year, ay may mga binibigay po kaming mga hauling truck. And this year po, for 2024, meron po tayong 2 hauling truck para po sa mga vegetable growers or the vegetable farmers associations po. And meron din po tayong isang refrigerated van para sa isang vegetable associations din po. So, dyan po ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagsuporta sa mga proyekto po sa mga nabanggit kong commodities. So, this po ay gusto ko lang pong i-discuss about the process flow. Nung lahat ng nabanggit kong programa, baka iniisip nga po ng lahat, paano kaya namin ma-avail yung mga binanggit kong mga hauling truck, irrigation facility, yung mga solar, yung mga community-based processing. So, ito po yung aming process flow under the high value po. So, una po dyan ay, syempre po, ay kailangan nyo pong mag-submit yung ating magsasubmit po kayo ng ating letter of intent or the project proposals. So, ito pong isasubmit nyo po, i-identify nyo po siya, kung anong mga kailangan nyo po. So, maglalagay po kayo doon, like kung kailangan nyo po ng production. So, sa production, ano po ba ang mga kailangan namin? Kailangan ba namin ng seeds, fertilizers, mga inputs po. So, then, for the step 2 po, i-determine ang nature ng services or requested. Kung ito ay technical services or ito ay PAEP, which is ang sinasabi po natin PAEP is the irrigation if the equipment or the machineries or the community base po. For the INS naman po, yung po yung ating mga solar power. So after po nun, so nalagay po natin yung ating mga services requested. So sunod po dyan is andyan po yung ating validation of the proposals and requests, which is ito po ay kapartner po natin ang pagbabalidate ay ang ating Municipal Agriculture Office, kasama din po natin ang Provincial Agriculture Office, and the APCO po. So, sama-sama po namin ang pagbabalidate at syempre po, kasama po natin ang kapartner po natin ang Regional Engineering Divisions po. Sila po yung kasama po namin during validation po nung mga requested nyo po. Depende po kung ito ay technical services, ito ay PAEP, at ito ay irrigation. So, next po for the step 4, so, pagre-request is considered po namin for the budget proposals naman po. So, ipopropose po namin ang mga request nyo po for the next succeeding year. So, ito po ay, pag naggawa po kami ng proposals, ito po ay 5-year plan po siya. So, ilalagay po namin kung ano yung mga kailangan nyo po. So, ipopropose pa lang po namin. Then, after po nun, ay wag nyo lang pong kalilimutan. Siyempre po, kailangan ay naka-ensure po tayo at naka-enroll po tayo sa RSBSA, lalong-lalo na pag mga individual farmers. At the same time po, yung mga group of associations or the FCAs ay kailangan din po silang registered as CSO, the Civil Society Organization. Siyempre po, banggit ko nga po kanina, ay andyan po yung aming partnership. I-coordinate and i-kino-coordinate po namin sa mga municipality, city, or the agriculture office base po sa mga requested po nyo na interventions. Then this po, ang ating vegetable distribution or the process flow ng ating vegetable. Una po dyan is ang list of beneficiaries. So, sino po yung mga beneficiaries natin? Pwede po ang LGU, pwede po ay dapat po ay RSBSA, at the same time po ay CSO accredited po siya.
Then next po ay need assessment or the project proposals, isa-submit po sa atin. Then for the after submission po, ipopropose po namin for budget preparation. Pag once na na-approve po, so andyan po yung aming procurement process. Then after the procurement process, so andyan po yung ating distribution through the farm consolidation and clustering. So with this po, lahat po ng nabanggit ko po ay tuloy-tuloy pa rin po yung support po ni High Value Crops para po sa ating mga high value farmers. So sana po ay suportahan niyo po ang ating objectives na increase production, increase income ng farmer at kailangan din po natin mag-expand ng area. Muli, ako po si Janice B. Pajardo, Alternate Focal Person for High Value Crops Development Program. Back to you, Ma'am Dani and Sir Boggs. Maraming salamat po, Ma'am Janice. Yan, yan si Miss Janice, madalas natin nakakasama yan kasi pag gumagawa tayo ng mga AVP na o mga success stories, lagi yan nakasuporta sa likod natin na ko alam si kanyan, yan. Parang paborito ko si Ate Janice Alive na alive yan lagi, si Ma'am lagi nating kasama yan dahil marami tayong mga high value crops farmer dahil maraming ang commodity itong sako. Yan, kaya naman shoutout sa mga kasama lagi dyan ni Ate Janice. Sina Miss Mean, lalong na si Tata Max, paborito si Tata Max. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Tata Max. Sana nanonood din siya ngayong araw. Yan. Tsaka yun, marami tayong napulot na hindi lang pala basta gulay, yun na, nandoon na. Doon pala sa kanilang programa sa High Value Crops ang nagbumula yung mga pananim natin, yung ilang mga garden tools. At ang kagandahan nito, yung mga gulay natin, hindi lang siya pang magsasaka Pwede ka kahit nasa bahay ka lang, magtanim ka ng gulay-gulay dyan sa bakuran nyo para hindi ka nabibili. Doon ka na lang kukuha sa bakuran mo nang ihahalo mo sa mga paborito mong putahe. Ikaw ba, Kuya Bogs, ng mga paborito mong putahe? Una-una na sa gulay, yung paborito ko, sitaw. Sitaw at kalabasa. Ampalaya. Yan ako. Shoutout nga pala sa aking ina na lagi nga tuwing umuwi ako tuwing linggo sa amin sa Rosario, Batangas, talaga namang may nakahanda nga ampalaya, ginisang ampalaya. Yan ang paborito ko. Gusto ko rin yan kahit pa sabihin nila na bitter yan, pero napakasarap niyan kapag hinaluan mo din ng itlog. Naku, sabi nga may kasabihan, pag daw mapait ang ampalaya ay masama ang ugali na nagluto. Hindi ko sure Hindi ko sure. Kasasabi mo ba lang ng nanay mo, Kuya? Oo, pero napakasarap magluto nanay ko ng ampalaya. Walang kapait-pait. Kaya naman sure ako mabait yan. Ayan. Ayoko nang try magluto at baka ma-reveal. Ayan, mamaya, kailangan ata ng ating ilalunch ngayon ay gulay dapat. Pwede bang ampalaya na rin ang ating ulamin? At saka yan, isang tip nga pala sa mga farmer natin na huwag namang pagkakas ay nagtanim ng kamatis, lahat ay magtatanim ng kamatis. Kasi mayroon din tayo nga sa business side yung supply and demand. Yes. Kasi pagka sobrang dami naman ng supply natin, lalo bumababa yung presyo. At nag-uuwi nga sa minsan sa pagkasira lang, ganyan. Kaya tayo mayroon tinatawag na crop rotation. Yun, naipasok mo. Siyempre, yun yung sinabi mo At saka yan, dyan naman papasok yung value adding. Kung sakasakaling sobrang dami naman na maproduce natin, halimbawa itong kamatis, kung ano bang pwedeng gawin pa sa kamatis na i-value add natin, pwede ba siyang gawin nga jam o ano? Yan, o parang yung kagaya nung nakarang episode natin, yung mulberry, na ginawang jam. Yan, syempre, medyo mahaba-haba itong ating huntahan. Baka tayo mag-overtime na. Abangan pa ang ibang kaalaman sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa
ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Organic trading post ay isa sa mga paraan upang ipromote ang organic farming sa isang lugar. Binibigyan kasi nito ng pagkakataon ng mga organikong magsasaka na itinda ang kanilang mga pananim at mga produkto at himukin pa sila na mag-produce pa. Sa kasalukuyan, meron ng 7 organic trading post sa ating rehiyon at matatagpuan ang mga ito sa mga sumusunod: Alfonso Public Market, Alfonso Cavite; Carlan Public Market, Laguna; Lumban Public Market, Laguna; Malvar Public Market, Poblacion Malvar, Batangas; Bawan Public Market, Batangas; Sanay Municipal Compound, Rizal; Second Floor Public Market Building, Barangay 4, Lucban, Quezon. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na suportahan ang mga organikong magsasaka sa pamamagitan ng pagbisita sa mga malalapit na organic trading posts upang bumili ng gulay, prutas at iba pang produkto na binebenta roon. Maaaring tumawag sa 273-2474, Local 4446 upang malaman ang iba pang lokasyon ng organic trading posts sa ating rehiyon. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na
Agri-tindahan. Isa pa yung mas may energy. Agri-tindahan. Yan. At ngayong umaga nga, itatampok natin ang isa na namang kakaibang produkto. Talaga namang napaka-innovative na ng mga farmer natin yung partner. At tama yan. At magmumula sila sa isa sa mga napakalayong lugar dito sa Calabarzon. Uy, grabe ka naman. Mula sa San Francisco, Quezon. Tanda ko to, Kuya Oo, Box, ang medyo malayo layo nila. Oo, ito nga ubi powder ng San Francisco Ubi Producers Association. Uy, ubi powder na. Hindi na siya basta ubi na lang. Ano? Oh, maganda yan. Powder na siya. At murang-mura lang, Kuya Box. 130 pesos lang naman per 125 grams. Okay, ang kanila pong telepono sa mga nais mag-order ay 042-788-8028. Yan ang ubi powder ng San Francisco Ubi Producers Association. Yan, na-try natin to sa ating office courtesy of Miss Betty Perez na talaga naman napakahilig magluto. Ayan, oo. At saka, pwede rin ba tayong mag-knock-knock ngayon? Ano bang gusto? Knock-knock. Who's there? Ubi. Ubi who? Lalaki ako ngayon. Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. Pwede rin, Ubi. Ano yun? Huh? Ubi this time. It'll be love that they'll find. Tama na to. Usong-usong kanta yan ngayon. Kaya naman sa mga gustong bumili ng ubi powder, mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto
proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa pagkapit. Ngunit paano makakamit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Fair Rice Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakikinig sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan pakikinggan natin ng isa na naman nakaka-inspire na story ng ating farmer. Ayan, ito nga ay isang farmer na from High Value Crops Development Program. Yan, at organic din ang kanyang pinapractice. At isa pa ang nakakatuwa sa kanyang kwento ay ang kanyang paggamit ng trichoderma. Talaga namang napaka-open ng kanyang kaisipan na yun naman talaga ang kailangan sa isang magsasaka upang ikaw ay mapalago at magtagumpay ang iyong sakahan. Gusto rin naming malaman pa kung ano yung trichoderma na yan. Kaya pwede bang i-play na natin ang kanyang agri-storya? Yan, kaya naman ito na ang istorya ni Vic Merle. Sir Vic? Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Sa pagre-retiro mula sa iba't ibang trabahong pinanggalingan sa syudad, sa huli ay pinili niya ang pagsasaka. Iyan ang ipinagmamalaki ni Ginoong Victorino Merle na isang magsasaka ng palay at high-value crops mula sa Antipolo City, Rizal. Bukod sa kinalakihan ng pagbubukid na itinuro ng mga magulang, ay ang koneksyon sa kapaligiran na nakapagpapasaya sa kanya ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ako po ay pinanganak sa bukid at ang magulang ko po ay talagang magbubukid. Kaya kahit saan ako pumunta, kahit saan ako magtrabaho, ang pagbubukid po ay hindi nawawala sa isip ko. Ako po ay nakapagtrabaho sa kung saan-saan na. Marami na rin akong narating at nagawa sa buhay ko at halos ay nagawa ko na lahat na gusto kong gawin. Ngayon na medyo papunta na tayo sa pagre-retire, eto na, sinisimulan ko na yung sinasabi ko na babalik na sa bukid. At ang mga 4 na taon na ang nakakaraan nung nagsimula na ulit akong bumalik dito sa bukid at nag-i-enjoy na ako. Kumbaga, naandito pala, masarap pala talaga dito. At yung mga pinagdaanan ko noon, ang matraffic ka araw-araw, ang may stress ka sa trabaho, ang mahabol ka lagi sa due date, ay talagang napaka-stressful na trabaho. Ngayon, dito sa bukid nakaka-excite at nakaka-enjoy. Hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa sarangya at kung ano pa. Dahil kapag ang pagbubukid ay nasa puso mo, ultimong magsisimula ka sa buto, pag tumubo pa yung buto mo, masayang-masaya ka na. Habang lumalaki yung halaman mo na inoobserbahan mo kung paano siya lumaki, inaalagaan mo, at hanggang siya bumunga siya, lahat ng stage ng halaman na andon, mai-enjoy mo. Gaya ng karaniwang pagsubok ng mga magsasaka, sa una ay hindi naging madali para kay Ginoong Victorino ang pagharap sa mga peste ng halaman, lalo na at iba't iba ang opinyon ng mga kapwa magsasaka. Kaya naman sa tulong ng kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon
at lokal na pamahalaan ay nakalahok siya sa isang pagsasanay ukol sa pamamahala ng peste kung saan niya nalaman ang trichoderma. Nagsimula ako, nagtatanim muna ng palay. Lahat ng area na ito, palayan lang muna lahat yan. Tapos, wala pa akong masyadong alam sa pagtatanim ng palay na babase lang ako sa mga sinasabi ng lahat ng mga katabi ko. Ang problema ko, iba-iba yung sinasabi nilang sistema. So, nag-request ako ng seminar sa ating local agriculture office dito sa Antipolo at pagbigyan naman nila na magkaroon ng seminar dito tungkol sa palay. Doon na-i-introduce nila ang trichoderma kung paano gamitin at doon ko nakita na napakalaking pagkakaiba. Buhat nung gumamit ako ng trichoderma, malaki ang na-minus ko sa fertilizer pero tumaas ang ani ko. Magmula nang gumamit ng trichoderma ay malaki ang naging ginhawa sa pagtatanim ni Ginoong Victorino. Ipinagmamalaki din niya ang naging kabawasan sa gastos sa paggamit ng pataba at pagtaas ng kanyang ani, kasabay ang pamamahala ng mga peste sa sakahan. Para siyang growth inoculant siya, mas mabilis lumaki, mas matikas yung halaman. Kumbaga, kapag masigla ang halaman mo kasi siya yung may panglaban sa sakit. May sarili siyang resistensya. Hindi basta-basta siya kakapitan ng sakit at saka madali siyang lumago. Maganda ang aning ibinibigay. Sa tuluyang pagkatuto ni Ginoong Victorino ng mga teknolohiya upang makontrol ang mga peste at sakit sa taniman, ay mas nakita niya ang aliw sa pagsasaka, kalakip ang panatag na puso sa pagiging kabahagi at sa pagkamit ng seguridad ng pagkain sa bansa at pangangalaga sa kalikasan. Siguro nasa puso na ang hilig. Ang tao naman kanya-kanya ng hilig eh. Kung ang hilig mo mangulikta ng kotse, pag nakakita ka ng kotse at mayroong ang kotseng marami dyan sa harapan mo, masaya ka. Ako, pag nakakapagpatubo ako ng halaman at napabunga ko yung halaman, feeling successful ako doon. So, yun yung hilig ko siguro, na hindi ko sinasadya na yun yung naging hilig ko. Baon ang sariling karanasan at mga natutunan ni Ginoong Victorino ay nais niya itong patuloy na ibahagi sa iba. Kaugnay nito, patuloy ang kanyang panghihikayat sa kapwa na rin niya manggagawa sa syudad noon at sa mga kabataan ngayon na subukan ang pagsasaka. Hindi na kukuha sa palakihan ang pagsasaka, ang farming. Kahit 1,000 square meter lang pag nagawan mo ng sistema, marami tayong mga technology ngayon na sistema na pwedeng i-apply natin at pwede nating ilapat kung gaano kalaki ang lugar mo at anong klase ang lugar mo. Makipag-ugnayan lang tayo sa mga engineers ng ating agriculture, yung mga local agriculture natin, na andyan ang mga taga-RCPC, na handang tumulong, na andyan ang mga taga-ATI na gusto, handa tayong turuan kung ano ang gusto nating malaman. Sila lang ang nag-aantay sa atin. Kaya simulan nyo na. Medyo unti-untiin nyo na. At yan ang kwento ni Ginoong Vic Merle. Yan, si Sir Vic ay ang dami na pala niya naging trabaho dati na pag-alaman ko kasi kami mismo ni Sir Jonas Palma pumunta dyan sa kanyang farm upang kunan ng kanyang istorya. Saka talagang nagamit niya ng mabuti yung ating trichoderma na hindi naman pala lahat ng mga amag ay kaaway. Meron tayong tinatawag na kaibigang amag. Hanggang sa mga amag talaga, mayroong hanggang friends lang Oo, na-friend zone din pala. Pero mas magandang ikabubuti sa kanya mga naging pananim. Yan. At sa ngayon nga sila ay nagre-request ng trainee kung paano sila makakapag-produce pa ng trichoderma para ipapalaganap ang paggamit ito sa kanilang lugar kasi ito ay isang natural na pestisidyo. Kaya naman palagi din yung ipinopromote, hindi lamang sa high value crops, kundi sa iba't iba pa na ating commodity. Kaya ang maganda dito, hindi sabi-sabi lang. Talagang napatunayan niya, pinag-aralan niya na mula na gumamit siya nitong trichoderma, mas napalago niya o mas tumaas ang kanyang ani at kita. Maganda sa mga magsasaka, pag umaattend ng training, talagang ina-absorb yung mga natututunan at isinasagawa sa kanilang mga tanim. Yan, oo. Kaya naman marami pa kayong ma-absorb at matututunan dito sa pagbabalik na ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami,
binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na? Napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-111-7423. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni Naitay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay na mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad ng katangian ng unang henerasyon. Yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joke. Ikaw talaga? Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Nagtataka ka ba kung anong mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala tay! Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman tay! Kaya ikaw na uod ka, bad uod ka, alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program.
Ano ang PNS for Organic Agriculture? Ito ay mga gabay sa tamang pamamaraan ng pagtaguyod ng organikong pagsasaka. Mapalawak ang organikong pamilihan sa pamamagitan ng pare-parehong pamamaraan ng pag-convert ng conventional farming para maging organic farming. Organikong paghahalaman, pag-aalaga ng mga hayop o livestock, pagpoproseso at paglalagay ng label sa produkto at mga impormasyon para sa mga consumer at traceability. Isinagawa ito noong taong 2003. Para sa mga interesado na mag-organic farming, maaari kayong tulungan ng Department of Agriculture Region 4A upang siguraduhin ang sakahan ninyo ay maging sertipikado ng officially accredited organic certifying bodies. Organic Agriculture. Okay sa OA. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Hoy, itik! Anong ginagawa mo dyan sa palayan? Alis! Shoot! Anong shoot? Hay nako! Di mo ba alam ang rice duct system? What's up mga ka-agri? Ang rice duct system ay isa sa mga pamaraan ng pagkontrol ng peste at pagpapataba ng lupa ng palaya sa pamamagitan ng pagpapastol ng mga itik habang naghahanda ng lupa. Ilan sa mga benepisyo ng rice duct system ay ang bawas gasto sa produksyon dahil kinakain ng mga itik ang mga mapanirang kuhol at atamya sa palaya. Hindi mo na kailangan ng pestisidyo. Dagdag kita dahil maaari mong ibenta ang karne o naprosesong itlog ng itik. Ang mga dumi ng itik ay natural na pataba sa lupa. Kung kaya, bawas na rin ang magiging gastos mo sa abono. Nakakapagpataas din ito ng ani dahil mas nagiging produktibo ang palay ng 20%. Buti pa itong itik, nakita ko ang halaga. Yung bibi ko kaya, kailan ko ba kikita? Ay, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa rice duct system, magmensahe sa Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa aking sarili agridaldal sa iyong butil ng impormasyon. Tayo ay naglilingkod sa mga magsasakang Pilipino at ito ang ating way ang pagpapakalat ng impormasyon, kaya naman spread the information and spread the love. O kaya naman yung information na dapat lagi kayo nakatutok, aabangan nyo ulit kami sa susunod na episode. Oo, kaya naman muli na naman po tayo nagkasalo-salo sa isa na namang oras ng huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan niyo po muli kami sa susunod na Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sabayang mapapakinggan sa ating partner radio stations, 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre mapapanood dito live sa ating Facebook page. Kaya naman kung ikaw ay walang radyo, meron tayong Facebook all around the world. Yan, tumutok sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal Agri Dani. At sa ngalan po ng ating DA Calabarzon, Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo po ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman po, lagit-laging tumutok dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.